Inununsyo ng pamahalaan ng Hamas sa Gaza ang kanilang pagbuwag at sabay na pagbibitiw ng emergency committee na siyang namuno sa Gaza Strip sa ilalim ng kanilang malupit na paghahari nitong mga nakaraang taon. Mukhang ginagawa ito para ihanda ang paglilipat ng kapangyarihan sa teknokratikong pambansang komite ng administrasyon ng Gaza bilang bahagi ng Trump Peace Plan. Ngayon, mukhang mapapatuloy pa rin ang mga sibilyang empleyado sa kanilang mga tungkulin at ang mga kasalukuyang pinuno ng mga institusyon ng pamahalaan ay ituturing na pansamantala habang nasa yugto ng transisyon. Kasama natin ngayon si Dr. Ariel Horeb, pinuno ng Middle Eastern Network Analysis Desk mula sa Moshe Dayan Center, Tel Aviv University. At siya ay nakikipag-ugnayan sa atin mula New York ngayon. Kaya nagpapasalamat kami na nandito ka kasama namin. Ibahagi mo ang opinion mo tungkol sa hakbang na ito. Mukhang layunin nitong ipakita na handa ang grupong terorista na ipasa ang pamamahala ng Gaza Strip sa posibleng pambansang komite. Sabi ng Hamas, natapos na nila ang lahat ng hakbang para ilipat ang otoridad. Totoo kaya ito? Anong susunod na mangyayari? Ano dapat ang gawin na yon? Sa totoo lang, paraan lang ito para ipasa ang bola sa atin sa panig ng Israel. Wala naman talagang malaking ibig sabihin ito, sa totoo lang, dahil ang sinasabi lang nila ay, sige, aatras kami, ibibigay namin ang autoridad, gaya ng napagkasunduan na natin ng maraming beses sa Peace Committee at Technocrat Committee na siyang dapat mamahala sa Gaza Strip. Pero sa totoo lang, hawak pa rin namin ang aming mga baril. Hawak pa rin namin ang lahat ng aming puwersang militar. Ang aming kontrol sa dahas, gaya ng sinasabi namin, at dahil dito, kami pa rin ang may hawak ng kapangyarihan sa huli. Pero ang gusto nilang ipakita, David, ay na nakikipagtulungan sila sa Peace Committee kahit na hindi naman talaga. At ang chairman ng committee, Nikolai Meldanov, ay ilang beses na silang tinakot nito ang mga nakaraang buwan, sinasabing hindi kayo sumusunod sa kasunduan. Idedeklara ako ito at sasabihin na kayo ang tunay na humahadlang sa anumang karagdagang pagsulong ng kasunduan. Sinusubukan lang ng Hamas ipasa ang bola sa amin, gaya ng sabi ko. Sa tingin mo ba magiging matagumpay sila? Kasi naririnig ko na may mga argumento na ang Hamas ay gumagawa ng hakbang para umusad dito. Ang panig ng Israel ang humahadlang sa kakayahan ng Transitional Council na makapasok at itong hindi makatotohanan inaasahan ayon sa pandaigdigang pananaw, hindi ko salita ito, na dapat mag-disarm ang Hamas bago mangyari yon, na hindi raw yon makatotohanan. Dapat munang pumasok ang Palestinian na entidad at gawin yon. Mukhang may hindi pagkakaintindihan dito base sa argumento dahil ang Israel ang humaharang sa proseso habang naghihintay ng imposibleng mangyari. Sa madaling salita, gusto nilang isuko ng buong Hamas ang kanilang mga armas. Ano ang pananaw mo tungkol dito? Sa totoo lang, ito mismo ang inaasahan nila at ng kanilang mga tagapamagitan. Alam nila na mag-aaksaya sila ng oras, gagamitin ito para isipin ng lahat na, sige, kawawa ang mga sibilyan. Kaya dapat nating isuko ang layunin na tanggalan ng armas ang Hamas. Pero sinasabi ng Israel, pakinggan ninyo, ito ang ikalawang bahagi ng kasunduan. At ang pagiging ikalawang bahagi nito ang nagpapakita ng kahalagahan nito para sa amin. Siyempre, hindi namin ito isusuko. Pero ang Hamas ay sinusuportahan ng Turkey at Qatar at ng mga tagapamagitan sa pangkalahatan. Ngayon, nasa Estados Unidos talaga ang responsibilidad na maging matatag, tulad ng sinabi ni Nikolai Meldanov. Mahalaga siya sa isyung iyon at sinusuportahan niya ang panig ng Israel dito. Sa huli, dapat sabihin ng Israel, hindi namin papayagan ang sinuman na ipagpatuloy ang anuman tungkol dito nang hindi ginagawa ang pinakamalagang bagay na siyang tanggalan ng armas, ang Hamas. Na mapapaalala sa lahat na isa itong teroristang organisasyon na wala. Alam mo na, kredibilidad dito, ilalagay natin sa ganung paraan. Kaya tama ka, walang dapat ipagsapalaran mula sa panig ng Israel. Ano sa tingin mo, may connection ba sa ibang front o aral? Halimbawa, baka natutunan na ng Hamas mula sa laban natin sa Hezbollah at Iran. Tahimik silang nanonood sa gilid, sabi ng iba. Ito ang pinakatahimik na front ng Israel simula noong Setyembre dahil sa kasunduan sa mga bihag. May mga aral ba silang natutunan? Mga aral na baka ayaw nating matutunan nila mula sa mga front na yon?
Alam mo, sa huli, kahit sa pagitan ng tinatawag na mga moderado sa Hamas at matitinding jihadista, ang pinakahuling layunin ay pareho at yon ay ang pagwasak sa Israel. Kaya ang punto ay ang debate sa pagitan nila ay hindi tungkol sa kung itutuloy ba ang layuning ito, kundi kung paano nila ito isusulong at sa anong takdang panahon. Ito ang laging issue sa loob ng Hamas. Kaya hindi natin dapat asahan na, alam mo na, magbago sila ng malaki at lubusan tungkol dito. Patuloy pa rin nilang hangad ang ating pagkawasak at ang tanong ay, anong kompromiso ang gagawin nila habang sinusubukan nilang mabuhay? Kaya nakikita nila lahat iyon. Pero David, kahit sa Hamas, hindi ito unang beses. Nakaligtas din sila noong 2004 sa ikalawang intifada nang matindi silang tinarget ng Israel. At sa loob ng 2 taon, 2.5 taon, nakuha nila ang kontrol sa Gaza Strip. Sapat ang kanilang lakas para magawa iyon. Kaya ganito mag-isip ang Hamas pagdating sa kahit anong uri ng hamon na ganito, kabilang na ang pinakamahihirap. Kaya madalas kong pinahahalagahan ng linaw na ibinibigay nila. Kung babasahin at pakikinggan mo ang sinasabi nila, tama, hindi sila nagpapanggap na iba sila. Kasama ng Hezbollah at Iran, kahit papaano sinasabi nila ang totoo, nilang ibig sabihin. Dapat tayo lahat ay makinig sa kanila. Dr. Harel, salamat sa pagsama sa amin.